ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating mga followers, sa ating mga bisita at sa inyo po mga masipag, sumusubaybay, tapat na nagsisimba sa ating banal na misa. I hope and pray that you continue to be well at anuman po ang iyong pinagdarasal ko din ay pagkaloob ng Diyos sana yan para kayo ay maging mas masaya, maging mas payapa sa inyong buhay. Amen? Sa susunod po na makakakita kayo ng isang mayamang pamilya, sa susunod po na kayo ay makakakita ng isang masayang pamilya, sana huwag kayong mainggit sa kanila. Pero ito po ang gusto kong gawin nyo, ha? Pag-aralan nyo yung nakalipas ng pamilyang yan. Kasi dati, hindi naman sila talaga mayaman. Amen? Kung pag-aaralan nyo, titignan nyo, susuriin nyo, ang nakalipas ng pamilyang yan, mayaman sila, masaya sila. Dati naman, hindi sila asensado. Dati naman, hindi sila masaya. Pero may nangyari sa kanila, kaya ang pamilyang yan yumaman, kaya ang pamilyang yan naging masaya. Ang tanong, ano ang nangyari sa pamilyang yan? Bakit nagtagumpay sila sa buhay? Ano ang ginawa ng pamilyang yan? Bakit yumaman sila? Bakit sumaya sila? Ang sagot, simple lang po. May isang membro ng pamilyang yan ang nagsumikap, ang nagsakripisyo, ang nagtrabaho, binigay niya lahat-lahat, buong-buo ang kanyang sarili para umasenso siya. At noong umangat na ang isang membro ng pamilyang ito sa kanyang buhay, hinila niya yung kanyang pamilya. Noong yumaman yung isang membro ng pamilyang ito, siya ang naging daan, kaya yumaman yung pamilya niya. Noong sumaya yung isang membro ng pamilyang ito, sumaya din yung pamilya niya. Tingnan niyo po, di ba, kadalasan nangyayari yan doon sa mga nag-a-abroad. Kapag merong isa doon sa pamilya, nakapunta sa US o sa Canada, kapag naging citizen na, anong gagawin niya? Kukunin, ipipetisyon yung kanyang mga ibang kapatid. Bibigyan ng opportunity, dadalhin sa ibang bansa. At kapag nasa ibang bansa na yung mga kapatid niya, kapag sila naayos na din nila yung buhay nila doon, sinong susunod? Di ba yung mga anak nila, pati yung mga pinsan, dadalhin na rin doon, pati yung mga apo. Kapag meron din isa na umasenso sa negosyo, mabibigyan ng trabaho yung kanyang mga kamag-anak. Kaya dahil meron ng trabaho, ano nangyayari? Gumaganda yung buhay na magkakamag-anak. Di po ba? Nakakapagpagawa na sila ng bahay, napag-aaral na yung mga bata. Kaya tingnan niyo po yung buhay ni Henry C. Nagtitinda lang siya ng sapatos noon, hindi po ba? Pero dahil dun sa pagtsatsaga niya, pagnenegosyo niya, nung umasenso na siya, yung kanyang pamilya, umasenso na rin. At hanggang ngayon, utang na loob ng C family ang tagumpay nila sa kanilang ama. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging masaya, ano ang sikreto? Kailangan meron isa sa pamilya ang magsumikap, ang maghirap, ang magsakripisyo para ang buong pamilya ay umunlad din. Yung isang membro ng pamilya nyo, pwede niyang buksan ang pintuan ng langit at uulan ng grasya para sa inyo. Ito ang tanong, sino kaya sa pamilya nyo ang mag-aahon sa kahirapan niyo? Pinagdarasal ko po, kapatid, sana ikaw na yon. Amen? Pinagdadasal ko, kapatid, sana ikaw na yung yumaman, sana ikaw na yung magtagumpay para matulungan mo yung pamilya mo. Amen? Magandang dasal. Kapatid, sabihin mo, Lord, tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng lakas, magtrabaho, magsakripisyo, maging tapat sa iyo, Panginoon, para pag nagtagumpay ako,
maidadamay ko, maisasama ko ang buong pamilya ko sa tagumpay. A wonderful prayer today is, say to God, Lord, let me be the one to succeed for my family so that my family would also succeed and become happy. Amen? Minsan, may sumpa sa pamilya. Meron pong mga pamilya, lubog na sa utang. Meron pamilya, palaging nag-aaway, hindi nag-uusap. Meron mga pamilya, imbis na kayamanan ang pinapamana, puro sakit. Di po ba? Ang tawag po dyan, generational curse. Pero, ang mabuting balita, kung babalikan niyo po ang unang pagbasa, napakaganda. Sabi, pwedeng mawala ang sumpang yan. Pwedeng pagpalain ang buong angkan. Basta't may isa sa pamilya ang pipiliin niyang sumunod sa Diyos. Kapag merong isa sa pamilya ang tapat sa Diyos, pag pinili niya ang Diyos, anong sabi niya? Yung buong pamilya, pagpapalain yan. Hahaba ang buhay nila. San man sila nakatira hanggang-hangga. Magtatagal, diyan na sila. Hanggang sa kaapo-apuhan nila, sila'y pagpapalain ng Diyos. Go back to the first reading. Beautifully, it challenges us, and yet it gives us hope that if you choose God, you choose life. If you choose God, you choose blessing. It is not only you who will be blessed, your entire family. Pati sila nahahawa dun sa blessing mo, dun sa grasya mo. Di po ba napakaganda? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga. Sana magtulungan naman kayo sa pamilya. Amen? Wala sanang pabigat. Kahit na totoo, pag yung isa pinili ang Diyos, yung iba damay, minsan, hindi mo naman maiiwasan yung isang yon mapapagod. Di po ba? Kahit na mabigat yan, makakayanan yan kung tulong-tulong na nagbubuhat. Amen? Sabihan nyo naman po, sino man yung pabigat sa pamilya nyo, Hoy, gising! Kausapin nyo ng mabuti. Sa inyo, tong homily na ito, para malinawan yung kanyang kaisipan. Kaya nga, nagkakahirap-hirap yung pamilya nyo kasi may maling desisyon. Amen? Pero mapapabuti kayong lahat kung tama lang ang desisyon. Kung nga yung isa na pumipili sa Diyos, pagpapalain siya at yung buong pamilya, paano pa kaya? Imagine, kung kayong lahat sabay-sabay kayo, nagkakaisa kayo sa pagpili sa Diyos, anong grasyang tatanggapin nyo, di ba? Umaapaw na. Baka hindi nyo makayanan yung blessing na ibibigay ng Diyos sa inyo. Pero alam ko po, mahirap. Di po ba? Di naman madali ito Dahil alam natin ang katotohanan, madalas ang pamilya natin ay problema natin. Madalas kung sino pa yung mga malapit sa atin, sila pa yung naninira ng diskarte natin. Minsan, nadidepress tayo. Minsan, nalulungkot tayo kasi naghahanap tayo ng suporta doon sa mismong pamilya natin. Pero sino pa yung kadugo mo, kung sino pa yung kaapelido mo, o sino pa yung mga nakalakhan mo na palagi mong kasama, sila pa yung mga hindi maniniwala sa iyo. Di po ba? Minsan malungkot, sila pang maninira sa iyo. Mga kapatid, kapag hirap na hirap ka na sa iyong pamilya, pakinggan niyo po ito. Balikan niyo ang salita ni Kristo. Balikan niyo ang turo ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Buhatin niyo ang inyong mga krus. Kung problema mo ang iyong pamilya, yan yung krus mo, buhatin mo yan na parang krus. At para maging magaan ang krus, balikan niyo ang turo ng ating Panginoon dito sa mabuting balita. Ganito niya inumpisahan, sabi niya, deny yourself, carry your cross. Kasi pag meron kang self, pag meron kang pagmamakasarili, anong ibig sabihin yan? Pride. Kapag may kataasan ka ng loob, kapag makasarili ka, lalo kang maghihirap, lalong bibigat yung iyong dinadala. Amen? Pero pangalawa, para yung pagbubuhat mo sa pamilya mo, maging magaan, huwag mong iisipin kapatid na problema sila.
Yan ang malungkot na kwento eh. Dami pong pumupunta sa akin, dami nagsusumbong, ang dami nagpapatulong. Tatanungin ko, ano pong problema? Father, pamilya ko. Please, do not think that your family is your problem. Para ma-inspire ka, para lumakas ka, tingnan mo, wag yung pabigat mo, pero tingnan mo, ano yung nasa likod niyang nagbibigay sa iyo ng hirap. If you focus on the problem of the cross, you will certainly grow weak. But if you try to look through the cross, what will you see? The resurrection is waiting for you. Pagkatapos ng hirap, merong ginhawa. Pagkatapos ng pasakit, ng kamatayan, may muling pagkabuhay. Huwag kang titigil dun sa hirap. Look beyond it. Higitan mo yung iyong pagtingin, kapatid. And this will motivate you. This will encourage you. This will strengthen you. Kasi kung natapos ka lang doon sa problema, doon sa pabigat, kala mo, dead end na. Hindi dead end. Pintuan lang yan sa mas maraming pagpapala. Palagi ko po sinasabi yan. Our pains are a doorway to the many blessings of God to our life. Your cross is really a blessing, a grace wrapped in suffering. Understand also, my dear friends, that the weight that you carry is not the end of your story. Ganda po, no? I will repeat that. The weight that you carry is not the end of your story. Yung bigat na dala mo, hindi pa katapusan ng kwento mo. Mabigat ang dala mo, oo, pero sana makita mo, ginto yan. Amen? Tanungin ko po kayo, anong mas gusto nyo? Magaan na ginto o mabigat na ginto? Ano po? Siyempre, gusto po natin yung mas mabigat na ginto. Di po ba? Dahil pag mabigat yung dala mong ginto, anong ibig sabihin? Mas maraming halaga yan. Mas maraming balik sa'yo yan. Ang mahirap na dala-dala mong problema. Kapatid, tiisin mo. Dahil pagkatapos, jackpot ka, panalo ka, pinagpala ka talaga. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan nyo ito, ang mga paghihirap at pagsubok natin, panandalian lang. Huwag mong iisipin na forever yan. Wala naman forever. Tanging ang Diyos lang. Amen? Pag sinasabi mong hindi na matatapos ang problema mo, sinasamba mo ng problema mo. Dapat Diyos lang ang sambahin mo. Paniwalaan mo, ang Diyos lang ang nagtatagal. Hindi kasama ang mga problema mo dyan. Amen? At ganyan talagang kwento ng buhay natin. Kasama sa paglalakbay ang mga hirap ng buhay. Ang mga problema minsan ay ang ating mga pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin kapag nahihirapan ka na ngayon, lahat-lahat ng dadaanan mo, mahirap na. Ngayon lang yan. Amen? Your experience now does not define your entire journey. Hihirapan ka sa pamilya mo, ngayon lang yan. Kapag umasenso ka na, mag-i-improve din ang ugali nila. Palitan mo, ayusin mong pagtingin mo sa kanila. Mahirap man, may kayamanan pa rin siyan. Kapag nairaos mo ang pagbubuhat mo ng krus, kamukha ni Kristo, magiging maligaya ka din. Kaya nga po, sa gitna ng ating mga pagsubok, mga kapatid, huwag kang susuko. Dahil pag sumuko ka, tapos na. Pag sumuko ka, di ka magiging masaya. Amen? Simple lang. Umpisahan mo para sa iyong pamilya. Piliin mo palagi ang Diyos. Para pag pinagpala ka niya, buong pamilya mo, buong angkan mo, hanggang sa pinakaapu-apuhan mo, bebendisyonan sila ng may kapal, ng sobra-sobra, buhay at buhay na walang hanggan. Amen.